Ito ang Suzuki SkyDrive 2020. Nilabas ito sa atin sa Philippine market. At nagkaroon din ng version ito ng naked style, no? Yung naked version. Ito na yung pinalit sa 125 na SkyDrive na carburetor pa noon na napakalakas sa gas. Pero pagdating naman sa power at tibay na makina, wala kang masabi. Short stroke engine yung 125 na cc na yun. At hanggang ngayon, makunat pa rin yung makina. May makikita ka pa rin sa kalsada. Kung mo syempre, sa tumataas na presyo ng gasolina, yan ang naging konsiderasyon ng Suzuki Philippines para gawing 130 nito. Dinowngrade siya pero hindi rin naman nawala sa power. Nakayang sumipan ng 8.9 horsepower itong SkyDrive Sport na ito. Ito po ay automatic scooter na alam niyo naman, makikita natin sa kalsada na ito'y isang utilitarian din. Kumbaga maliit lang siya, tamang-tama sa Philippine market. May dalawang version tong SkyDrive Sport. Meron siyang version na naked yung handle na pwede mong isabak sa mga light off-roading. Ito naman talagang design for urban commuters. Pang city driving tong ganitong forma. Madaling isingit, manipis lang at napakagaang lang ng motor. Power to weight ratio ay napakaganda. Kaya nakuha niya yung 8.9 horsepower. Ang mga competitors sa market way back 2020, Yamaha Mio, andyan. Hanggang ngayon meron pa din. Sa Honda naman, Honda Beat, andyan. So ngayon nag-evolve na yung Honda saka Yamaha. Nagkaroon na sila ng mga 125 na panlaban o pamatay dito sa SkyDrive na to. Idagdag mo pa yung napakadaming China brands na napakaganda rin at iba pang mga premium brands kagaya ng Kymco at yung SYM. Napakadami nang pwedeng pagpilian. Pero sa mga OG talaga, pagdating sa mga gatong scooter, andyan ang Suzuki dito sa Philippine market. Yan talaga yung mga nauna dito. So marami lang offer ngayon na mas magaganda. Pero pagdating talaga sa reliability at maasahang makina, isang Suzuki SkyDrive sa pwede mong i-consider. Bukod sa 110cc, 113cc to be exacto, matipid na rin sa gasto dahil nga sa kanyang build na rin na mas manipis, mas magaan, fuel injected, mas pinagandang makina na naka SEP Suzuki Eco Performance, kaya mas nakukuha ang magandang acceleration power. Kahit sabihin mo 113cc lang ito ay hindi nagpapahuli sa mga competitor sa market. Ang mahirap lang dito, wala siyang underseat compartment kaya kailangan magdadala ka ng top box kung gusto mo pang malayuan yung biyahe mo. Actually, meron siyang napakaliit na underseat compartment na kasya lang yung papeles o kaya naman tsinelas mo o kaya yung yung kapote, pero hindi ka makapaglagay ng helmet o mas madami pang bagahe. Isang commuter bike kung tawagin ito, kaya kung gusto mo bumili ng suka, dyan ka lang sa palengke, ayos na dahil nga sa kanyang gulay board, may mga lalagyan ka. Pero kung gusto mo ng mapalong ride, pwede ka magpalagay ng top box. Sa panahon ngayon, napakarami ng ready bracket na pwedeng ikabit dito at kakasya. Napakadami nang in-evolve ng Suzuki ngayon ng mga brand nila na motorsiklo. May mga big bike, kompleto yan. May mga low displacement cc na big bike ang style, kagaya na itong Gixxer. May mga naked style din, adventure bike, kompleto. Kumbaga, kung pupunta ka sa Suzuki store, makakita ka ng mga motor na talagang pipit sa'yo. At kung ikaw ay babae, beginner rider, gusto mo yung comfort, utilitarian, itong SkyDrive Sport ang magandang offer nila sa'yo. At siguradong hindi ka magsisisi kung napupusuan mo tong motor na to. Bukod sa Big 4 na maaasahan at dekalidad, nandyan din yung style at forma.